Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ninyo for the week. First card ninyo, we have the journey. Ayan. So, travel, no? Siguro ito. Baka meron kayong pupuntahan. This could be a travel, no? Na long distance. Pwede rin naman na hindi. Pwedeng, na-pick up ko dito, maybe some of you is visiting family. You know? Pwedeng visiting family or pwede rin na ang iba sa inyo rito is going to travel to follow your dreams, 'di ba? Baka yung travel na to kailangan pa ninyong um pwedeng nasa bucket list ninyo ito, you know? At this is pag ano ninyo, this is making your dreams a reality, 'di ba? Kaya napaka-exciting din ito for some of you. Maaari din na ang iba sa inyo rito is going um, to travel because maaring dito ninyo mararamdaman yung hinahanap ninyong fulfillment. Diba? Pwedeng napipick up ko din dito, this could be also related to relocation. Diba? Talagang ang maano dito, yung malakas na napipick up ko is this is a realization of your dreams. So this could be in different ways, 'di ba? Pwedeng kasi depende sa inyong sa inyong mga pangarap, 'di ba? Pwedeng pangarap ninyo na mag-abroad, tumira doon, magtrabaho doon, 'di ba? Or pwedeng pangarap ninyo na makapag-travel kayo abroad, no? Yung pasya lang, babalik din kayo, 'di ba? Yung mga ganon. So depende sa inyong sitwasyon, but the uncommon denominator dito is this is a realization of your dreams that is linked, no, to traveling. So good luck sa'yo. So we also have justice. Maybe you are seeking for justice. Maybe there is something dito na kailangan ninyong i-claim para magkaroon ng kapayapaan ng isip ninyo. Maging mapayapa ang pag-iisip at ang nararamdaman ninyo. Pwedeng ganon. Siguro din, meron kayo ritong ipinaglalaban na hustisya because you know that this is what you deserve, kaya ipaglalaban mo yan, no? Pwedeng ganon ang ganap. Pwede rin, no, na ang iba sa inyo rito siguro is receiving its karma, 'di ba? Kasi justice is also about karma. And karma, 'di ba, is about kung anong klaseng energy, whatever kind of energy that you have put out in the universe in the past, that is what exactly is coming back towards you. 'Di ba? Hindi necessarily na the same person ang involved dito. 'Di ba? Kung anong ginawa mo sa isang tao, not necessarily na yung karma mo is manggagaling din, no? Yung taong yun din, no, ang gagawa nun sa'yo. Hindi naman ganon. At saka there is good and bad karma, 'di ba? So depende 'yan sa kung anong ginawa ninyo, 'di ba? If you did good things towards other people, then for sure ang babalik sa inyo sa ngayon ay good things then, 'di ba? But if you were unjust, no, to other people in the past, then sa ngayon maaaring there are also people that will be unjust towards you, 'di ba? So that's karma at play. So we have protector, the protector. So pwedeng trabaho mo, 'di ba? Ang proteksyonan. Maaaring ikaw ay nagtatrabaho siguro bilang law enforcer, pwedeng nagtatrabaho kayo as part of the judiciary,
pupuwede rin na siguro kayo ay, um, parang human rights ano kayo, human rights advocates kayo, yung gano'n ano. And, maybe you are also a parent, 'di ba, na 'di ba ang mga magulang talagang pinoprotektahan ng mga anak, 'di ba? So, pupuwedeng gano'n din ang ganap diyan. Na talagang ipaglalaban mo, 'no, ipaglalaban mo kung ano yung sa tingin mo, ikaka-safe, 'no, ikaka-safe ng mga mahal mo sa buhay, kung sa trabaho kung nagtatrabaho ka nga sa gobyerno, 'di ba yung trabaho mo bilang protektor ng bayan, ikaw yung ano, ikaw yung, magpoprotekta ng komunidad, 'di ba, yung gano'n. Pero sa ngayon parang ewan ko lang 'no, sa lugar ninyo, pero parang sa ngayon kung nasaan ako parang hindi ko maramdaman 'yan na merong mga, nasa gobyerno na pumoprotekta sa mamamayan. So, but anyways, 'yun, so siguro isa din kayong parent, 'di ba? And yung pinaka-ano ninyo, yung isa sa mga obligasyon at responsibilidad ninyo, 'di ba, is to protect your children, protect your family, protect the well-being of each and everyone, 'no, sa pamilya. Kaya maaring 'yon ang focus ninyo or maaring ganyan talaga kayo, 'di ba? Lagi ninyong ini-ensure yung safety ng bawat isa sa pamilya ninyo. So, maraming salamat by the way for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. At kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Salamat. So, it is what it is. It is what it is. Kaya kailangan na lang natin natanggapin talaga kung ano ang mga nangyayari sa buhay natin. Kasi unang-una, it is not under our control, di ba? There are so many things na nangyayari sa buhay natin that are beyond our control. Kaya mas magandang mag-surrender na lang tayo sa divine, di ba? I-surrender na lang natin, let go and let God help us, di ba? Na maging maayos ang buhay natin, maging maayos yung journey natin, yung mga ganon. So, yeah, we just need to surrender. We just need to offer everything. Let's offer everything to God, di ba? So, we have a deep breath. Ayan. So, maybe kailangan ng karamihan sa inyo dito, no? Kailangan ng pahinga. Maaaring kailangan ninyo na mag-step back muna sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, ano man ang inyong mga pinagkakabisihan, ano man ang inyong mga sinisikap, pinagsisikapan sa buhay, 'di ba? Kasi maybe that is what is taking so much of your time, 'di ba? At to the extent na maaring pati yung oras ng pagpapahinga, oras ng pag-rejuvenate ninyo, pagre-recuperate ninyo, ay maaring ito'y nakukuha pa ng mga yan, no? Kaya it's time to take a breather. Okay, take a deep breath because maybe ang iba sa inyo mabigat ang loob, mabigat ang kalooban, 'di ba? Masikip ang isipan, no? For whatever reason, pwedeng may problema, may nagpapastress. Kaya you need to take a breather. All right? Healing the heart. Napakaganda kasi maaring ito na ngayon yung gusto mong gawin din, 'di ba? Na magtanggapin na kung ano ang nangyayari, embrace what it is happening in your life, and tanggapin na ng buong puso, at para na maghilom na ang inyong puso, maghilom na ang mga sugat sa puso ninyo na maaring dinulot ng mga tao, 'di ba? Pwedeng nasaktan kayo, 'di ba? In a romantic sense, pwede rin na isang kaibigan na nakapanakit ng inyong damdamin or isang kapamilya, 'di ba? But if you are going to keep that burden, 'di ba, sa puso ninyo, hindi rin naman kayo magiging masaya, 'di ba? Kaya mas maganda na mag-forgive, let go na ang bigat sa dibdib, yung mga resentments ng mga yan, and go for healing, 'di ba? Para nang sa gayon maging masaya na kayo. Kapag nakapag-heal na kayo,
makapag-move on na kayo sa buhay, then magsisimula na kayong muli na maging masaya, magsisimula na kayong muli na makakangiti na kayo, magiging magana ang inyong pakiramdam. So, 'di ba, mas maganda kung nandoon kayo sa puntong 'yon, right? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang mga messages ni Sagittarius. Ano pa ang mga energies and messages surrounding you this week. We have Knight of Swords. Ayan. So, there could be conflict. No? Pwedeng conflict iyan with another person or pwedeng conflict iyan internally. Diba? Pwedeng naguguluhan ang isip ninyo. Maaaring hindi magkasundo ang isip at ang puso ninyo. Maybe you have an idea and you want to do something sa isip ninyo, oo, gusto ninyo yun, pero yung puso ninyo parang hindi siya nag-a-approve, diba? Kaya maaring mas lalong hindi ninyo magagawa ang kung anumang bagay kasi nga hindi nag-a-agree ang isip at ang puso ninyo. So, we also have the Eight of Wands. There are a lot of opportunities na pwedeng dumating dito, and this is a fast-moving energy. Kaya pwedeng yung mga opportunity na to will require you to decide right away or to look into it, diba? Right away, wag nang patagalin. Pwede rin na yung taong mag-o-offer din sa'yo ng kung ano man ito, maaring magmamadaling hingiin, no, ang inyong desisyon. So, maaring may mga ganyan. May mga magagandang balita din na dadating. Kaya be excited about that, no? Kailangan ready lang kayo for anything, ano? Dahil sa mga magagandang balitang ito, pwedeng related din yan sa mga magagandang oportunidad, 'di ba? Kaya you just need to be ready for anything, okay? We have the Five of Cups. Ayan. So, Five of Cups, there is sadness, there is sorrow, there is loss dito, no, sa sitwasyon na ito. Pwedeng meron kayo ritong pinanghihinayangan, merong nawala sa inyo, or baka hindi dumating, hindi nangyari, no, yung expectation ninyo, kaya kayo nalulungkot, you know. Pero alam naman nating lahat, hindi ba, na hindi lahat ng gugustuhin natin ay mangyayari. Kaya kailangan na tanggapin natin, ano? Tanggapin natin na sadyang ganun ang buhay. May mga bagay na hindi mangyayari kasi hindi yan para sa atin. Kasi otherwise, kung yan ay meant for you, meant for us, mangyayari yan. Dadating yan. 'Di ba? So, the fact na siguro ito hindi nangyari, hindi dumating, so that's not for you. Okay? Kaya wag na kayong malungkot. So, we have Three of Pentacles. Ayan. So, this is good news then para sa'yo. Kasi, ibig sabihin dito na merong tagumpay na naghihintay sa'yo. Magtatagumpay ka. Siguro kung ano man ang mga bagay ngayon na gagawin mo, sisimulan mo, no? Merong naghihintay na tagumpay sa'yo. At saka, pwede rin ngayon, ano, na baka mag-shift din kayo ng style sa pagtatrabaho. Pwedeng from working solo, baka ngayon you are also going to welcome someone para makatulong mo. Diba? Baka merong mga offer din sa iyo dito of collaboration. So, maybe you're also going to try that, diba? Na makipag-collaborate sa iba. Kaya, diba, kung may katulong ka sa ginagawa mo, mas mabilis kang magtagumpay. Mas mabilis mong ma-accomplish, no? Yung mga bagay na gusto mong ma-accomplish. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.